The Bible is the only telling the truth than the entire manosphere. Ang Biblia ang unang nagsasabi ng totoo at talagang nagsasabi ng totoo sa kaysa sa lahat ng in manosphere. Kasi ang mga manosphere ay merong mga kasinungalingan at hindi na natin malalaman kung sino pa ang totoo. Katulad na lang ng pinapanood nating mga palabas na ang bida, na ang aktor, na ang role niya sa kalabas ay kontrabida, mabait, pero ang totoo, mabait siya sa totoong buhay. Pero ang role niya, masama. Kaya akala ng mga tao masama siya. At ang meron namang kontrabida na ang role niya masama, pero sa totoong buhay mabait siya. At may mga palabas tayo na pinapanood na ginagawa itong propaganda at agenda na kung paano tayo may impluwensyahan, katulad ng mga media na ano ang pananaw natin dito sa mundo. Alright? Kung walang Diyos, magiging walang kabuluhan ng mundo natin. Kasi lahat ng tao kumakatha ng kani-kaninang sariling katha, na katulad na lang sa palabas na Fight Club, na kung isipin mo na walang Diyos, walang kabuluhan yung buhay natin dito sa mundo. Wala tayong kabuluhan kung di humahanap tayo ng mga bagay na may kabuluhan. Kaya i-let go mo na lahat ng ng mga gusto mo pa, pangarap mo dito sa buhay, wala namang kabuluhan, lahat naman tayo mamamatay. Yun yung philosophy ng Fight Club. Same din sa palabas na American Psycho at ang palabas na The Matrix, na ang Matrix naman na palabas na nagtuturo ito na merong pang way para mabit ang system, na yung universe na universe na ito ay kung may paraan tayo na para makapag-succeed at matalo natin yung system na ginagalawan natin, na mundong ginagalawan natin, meron bang payo na mabuti pa? Meron bang payo na mas totoo pa para lang mag-get away tayo sa lahat ng mga problema? Ang payo na iyon ay payo ng Diyos na nagsasabi ng pinakatotoo sa lahat ng bagay. Mas totoo ito sa blue pill, red pill at black pill at white pill at anong pang mga pill na paniniwala dito sa YouTube, na nasusulat sa Biblia na maraming katha dito sa mundo. Sa Ecclesiastes 7:29, narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid. Ang ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Natural sa tao na maging matuwid. Simula pa ng pinanganak, matuwid na ang tao, na simula ng baby alam nila ang mabuti at masama. Kaso nung nawalay ang Diyos, na yung tao sa Diyos, nagsikanya-kanya silang mga katha, na nagpapayo-payo sila sa ibang mga tao kung ano ang gagawin nila sa buhay, na which na mapapahamak tayo kung iniwala natin ng Diyos sa ating buhay. Alright? At ito ang paniniwala sa mga entire manosphere. Kung blue-pilled ka, naniniwala ka sa sarili mong mabuti, merong kang pantasya na akala mo mabuti, pero yung totoo kasinungalingan din naman pala. At nasusulat sa unang Korinto 1:19 na sapagkat nasusulat, isasawalat ko ang karunungan ng mga marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mga bababait. Paano na yan? Dapat nga mas marunong ka, dapat nga mas mabait ka sa Diyos. Pero yung totoo, ito yung ibig sabihin nito ay mabait ka sa iyong sariling meron kang karunungan ayon sa iyong sarili. Hindi karunungan ng Diyos ang iyong sinusunod, kundi karunungan ng iyong sarili. Na
isang bagay na kung blue pilled ka, naniniwala ka na lahat ng tao ay pantay-pantay. Pero yung totoo, hindi pantay-pantay ang mga tao na naniniwala ka sa ano, controversial na LGBT na meron silang rights pero yung totoo mali yun. Alright? Lahat ng tao pantay-pantay, babae, lalaki, pero hindi totoo na pantay-pantay yung babae at lalaki. Alright? Kung blue pill ka, yun yung paniniwala mo na pantay-pantay, pero may mas totoo pa. Alright? Kung red pill ka naman, ito yung paniniwala sa internet na lahat ng bagay ay transactional. Alright? Huwag kang magagalit na kung red pill ka ay talagang magkalaban tayo, okay? Na kung ako naniniwala sa Biblia at kung red pill ka, naniniwala ka na lahat ng bagay transactional, walang pag-ibig kung red pill ka. Kasi lahat ng bagay nakauukol lang sa pera. Mahal ka lang ng babae kung may pera ka. Mahal ka ng mga tao kung may pera ka. Kaya ang pagkita ng pera ang iyong unang gagawin sa iyong journey. Katulad ng mag-self-improvement ka, magbe-make money ka online. Okay? Ang problema dito ay walang pag-ibig. Alright? Ganun din ang blue pill. Walang pag-ibig. Kasi nasa sarili ka lang karunungan mo at sa sarili ka lang mabait. Akala mo mabait ka, pero sa Diyos hindi ka mabait. Alright? Kung red pill ka, akala mo ang bagay pera, pero mali. Lahat ng bagay ay transactional, mali yun. Alright? At kung may pera ka, may kapangyarihan ka, magsisimula ka nito na maging mayabang at magtitiwala sa iyong sarili. Mababasa sa Kawikaan 28:11, ang mayayaman ay pantas sa kanyang sarili, ngunit ang dukha ay nag-uunawa, ay sumisiyasat. Alright? Mas mabuti pa na dukha ka. Alright? Mas mabuti na ikaw ay mapagpakumbaba. Kasi kung ikaw nalalaman mo na dukha ka, magre-research ka, okay? Magre-research ka kung paano ka makakatipid. Alright, magdidiskarte ka sa buhay. Samantalang yung mga mayayaman ay porkit kaya na nilang mabili lahat, ay nagmamayabang na sila. Pantas sila sa kanilang sarili. Kaya akala nila kaya nila dahil pagtitiwala sila sa kanilang kayamanan. At kung black-pilled ka at ang paniniwala na ito na kung pogi ka, magugustuhan ka, na isang bagay na na nakukontradict nito yung Biblia. Kasi sabi ng Diyos sa unang Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel na huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang mga tao lang na masasama, na gusto ka pag pogi ka, na masama din. Alright? Ang problema kung black pill ka, hindi ito hindi mo pangangatiwalanan na kung pogi ka ay gagawa ka na ng masama. Mali. Kundi kung pogi ka, dapat gumawa ka ng mabuti. Alright? Ang problema dito sa mundo ay maraming taong masama. Kaya kung ikaw ay kriminal katulad ni Jeremy Mix at nag-get away siya sa trouble, naging gumodel pa siya kasi gusto siya ng mga taong masasama. Pero kung mabuting tao ka at pogi pa, gusto ka ng mga taong mabubuti. Kaya ang pagiging pogi ay
hindi sapat na magagawa mo na ang lahat. Mali. Hindi ka makakatakas sa Diyos. Alright? Maging pogi ka man o maging pangit, lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. Kasi ang Diyos tumitingin sa puso at ang tao tumitingin lang sa muka. At maaring makatakas ka nga sa tao pero hindi sa Diyos. Kung masama puso mo, kasuklam-suklam ka sa Diyos. Kung mabuti ang puso mo, kalugod-lugod ka sa Diyos. Maging mabuti ka man, kung maging maging pogi ka man o pangit, kung mabuti ang puso mo, kalugod-lugod sa Diyos. At kung sa tao naman, porket pogi lang gusto na, ay mapapahama ka pa rin. Kasi yung Diyos yung makapangyarihan sa lahat, hindi tao. Alright? At na contradiction ito sa utos ng Diyos na pag-ibig, na gusto ka lang kapag pogi ka, ang kapugian ay lumilipas. Actually, walang pag-ibig kasi gusto ka lang kapag pogi ka na isang bagay na panglaman. Alright? Walang kabuluhan kung black-pilled ka. Ang matatapos din ng yung kasiyahan mo, matatapos din ng pagiging pogi mo. Alright? Kasi ang totoo, lahat tayo tumatanda at lahat lumilipas ang natin, ang ang kagandahan. Alright? Kaya una pa lang, kabataan pa lang, hanapin na natin ng Diyos. Maging na tayo. Maging mabuting tao ka na, okay? Hindi yung pagiging pogi lang. Oo, kailangan mo ring maging pogi para sa iyong karir, paghahanap ng asawa. Kailangan yun. Pero, lahat ng bagay may limit. Alright? At hindi ka rin makakatakas sa Diyos. Alright? Dapat, pag magpapapogi ka, kailangan malinis din yung puso mo, hindi masama. Alright? At ito ang pangunahing aral sa kapatiran ay ang pag-ibig, na isang bagay na wala sa mga pills na ito. Ang pag-ibig. Walang pag-ibig sa blue pill, wala ring pag-ibig sa red pill, at wala ring pag-ibig sa black pill. Alright? Ang problema sa mga pills na ito ay puro pansarili lamang yung iniisip, wala sa pag-ibig sa iba. Alright? Kung may pag-ibig ka sa iba, magpapadaya ka, 'di ba? Okay lang na alimurahin ka, gagawan mo pa rin sila ng mabuti. Hindi katulad ng gaganti ka at gagawa ka ng masama, katulad ng mga payo ng mga pills na ito, na na ginagawa nila ng manipulation tactics, na kung blue pilled ka, ganon, may galit pa rin sa puso. Alright? Kung red pilled ka, may galit pa rin sa puso, at kung black pilled ka, may galit ka pa rin. Alright? Walang pag-ibig. Alright? May mga payo sila sa internet na manipulation tactics. Alright? Na isang bagay na mali. Alright? Ito yung utos sa Biblia na Juan 13:34, isang bagay ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, nung kung paanong inibig ko kayo ay mag-ibigan kayo sa isa't isa. Utos ito sa kapatiran, at kung wala ka pa sa kapatiran, marahil hindi mo pa naranasan kung paano mag-ibigan ng hindi mo kakilala. Alright, naranasan ko to sa MCGI na kami ay nag-iibigan, nagtutulungan, at ganito, at iniibig namin ng isa't isa. Alright? At yun yung problema sa sa mga entire manosphere na to. Wala silang pag-ibig, na magagawa mo lang yung pag-ibig mo kapag inibig mo ang tao. Alright? Paano mo may ibig? Paano kayo ibig-ibigin mo sarili mo? Walang ganon. Alright?
may magagawa mo yung pag-ibig kapag may iniibig ka. Alright? Yung kapwa mo tao, alright? Yun yung ibigin mo. Intindihan mo na. So, paano mo mapapakita ang pag-ibig mo sa Diyos at sa tao? Alright? Mababasa sa Mateo 22:37 hanggang 29. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang ikalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito yung sinabi ni Kristo nung may nagtanong na lalaking binata na ano yung dakilang utos. Ang dakilang utos sa Biblia ay ang pag-ibig. At ito yung sinabi ni Kristo na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at panguna. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang mapaipapakita mo ang pag-ibig mo sa Diyos bilang bilang pag-ibig mo sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alright? Iniibig mo nga, nanakawan mo ba, iibigin mo ba, rerepin mo ba? Mali. Iniibig mo, grabyaduhin mo, mali. Kung iniibig mo ang tao, gagawan mo siya ng mabuti, papakainin mo, at gagawan mo siya ng mabuti, tapos pauutangin mo, tapos bibigyan mo ng damit, at iibigin mo yung kapwa mo. Alright, sino ba ang iyong kapwa? Alright, pag nakita mo ang iyong kapwa na nagugutom, nagugutom ka rin. Alright, paano mo may ibig ang iyong sarili kung kung alam mo sa sarili mo na pag nagutom ka, papakainin mo ang iyong sarili. Alright, alam mo na nga nagugutom ka, paano mo kung iniibig mo ang iyong sarili, alam mo yung kapwa mo nagugutom, di pakainin mo. Alright, gawan mo sila ng mabuti. Kung gusto mo gawan ka ng mabuti, di gawan ka rin gumawa ka rin ng mabuti. Kung gusto mo magbigay ka. Kung gusto mo patawarin, magpatawad ka. Kung gusto mo tiisin, magtiis ka. Yun yung pag-ibig na tinuturo ni Kristo sa atin, sa ating mga Kristiyano. Kaya ang pag-ibig mo sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili, yun yung yung pag-ibig natin sa isa't isa gaya ng iyong sarili. Yun yung ang ikalawang katulad. At paano mo naman may ibig ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo? Paano ba natin yun magagawa? Mababasa sa Gawa 2:46, at sa araw-araw sila ay nagpapanatiling matibay na nagkakaisa sa templo at nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikait sila ng kanilang pagkain ng may galak at may katapatan ng puso. Alright? Makipapakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos kung tayo ay nag-iibigan. Ayun, 'di ba? Nagkakaisa. At ano nga ba yung ibig sabihin ng tinapay at ang kanilang pagkain? Ganito, i-explain ko. Sa Gawa 2:47, ang nagmamapuri sa Diyos ay nagtatamo ng buong pagingap ng bayan at idaragdag sa kanila ng Panginoon yaong mga naliligtas. At ito yung pagpupuri sa Diyos na idaragdag yung mga naliligtas, okay? Kasi gumagawa sila ng mabuti at nagsisikain sila. Ano bang ibig sabihin ng pagkain na kinakain nila? Alright? Hebreo 13
16, dadapwat ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat gayong hain ay ang Diyos ay totoong nalulugod. At nalulugod ang Diyos kapag gumagawa tayo ng mabuti. Yun yung pagsamba natin sa Diyos. Ang paggawa ng mabuti. Yun yung pagkain natin. Na sinabi naman ni Kristo na Juan 4:34 na sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ng kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang mga gawa. Ito yung pagkain ng Diyos, ang gawin ng kanyang kalooban. Alright? Ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi utos din naman ng Diyos na mag-ibigan tayo sa pamamagitan ni Kristo. At sabi ni Kristo ay mag-ibigan tayo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti, yun yung paghain natin sa Diyos. At ang Diyos ay nalulugod kapag gumagawa tayo ng mabuti. At ang pagkain natin ay gawin ng kalooban ng Diyos. At yun yung ano natin, gagawin natin. Alright? Ayun yung pangunahing gagawin natin sa lahat. Hindi sa lahat ng mga utos na mga ng mga tao, na sari-saring katha ng mga tao. Yun yung pangunahin nating gawin, ang gumawa ng mabuti para tayo ay maligtas at matutong umibig na turo ni Jesus sa atin. Kasi tayo rin naman yung makikinabang sa sa utos ni Kristo. At ito, ang Biblia ay nagtuturo ng ating kaligtasan ng kaluluwa at yun yung pinakamahalaga sa lahat. Yun yung pinakamahalaga, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi yung mga payo ng sanlibutan, kung ano man ang makakamtan mo sa sanlibutan, asawa, kayamanan, o sarit-saring kalayawan, o anumang mga bisyo, mali. Hindi yun yung natin, yung pamumuhay natin dito sa lupa, na kakain, iinom, nasisipag-asawa. Hindi. Mamawala ng kabuluhan yung buhay natin kung sa mundo lamang tayo nakabatay. Lahat tayo mamamatay. At lahat ng tao gusto ang walang hanggang buhay. At ang problema, hindi alam ng tao kung paano natin makakamtan yung walang hanggang buhay. At tinuro ni Kristo na kung paano tayo maliligtas, na isang bagay na panoorin nyo lang yung content ko at panoorin nyo yung content ni Brad Eli kung paano tayo maliligtas. Manood ka sa MCGI 24/7 ng dating daan para makilala nyo ang kaligtasan at ang turo ni Kristo na mababasa sa unang Juan 15:16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sanlibutan, kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay masasamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata at mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Alright? At ang Diyos ng sanlibutan si Satanas, at pagsamba kay Satanas ang makiayon tayo sa sanlibutan. Kaya wag tayo makipagkaibigan sa sanlibutan, kundi hindi tayo maliligtas. Kaya magsiayon tayo sa Diyos. Alright? Gumawa tayo ng mabuti. Gawin natin yung inutos ni Kristo na mag-ibigan. Alright? Kasi kung hindi ganon, mababasa sa 8:36 hanggang 37, sapagkat anong pakinabang ng tao na makantan niya ang buong sanlibutan at papapahamak ang kanyang buhay, sapagkat ano ang ibibigay ng tao katumbas ng kanyang buhay. Mas mahalaga ang kaluluwa ng isang tao kaysa sa sanlibutan. Kaya kung hindi maliligtas ang iyong kaluluwa, ay hindi nalulugod ang Diyos doon. Gusto ng Diyos na lahat tayo ay maligtas at makaalam ng katotohanan, at ang katotohanan na yun ay ang Biblia. Mababasa sa Biblia kung paano tayo maliligtas. Hindi ko lang may isa-isa
At hayaan nyo na si Brother Eli ang magpaliwanag sa inyo. Panoorin ninyo ang MCGI 24/7 at malalaman ninyo. MCGI 24/7 ang dating daan, malalaman nyo ang kung paano tayo maliligtas. Hindi ng red pill, blue pill at black pill kung anong mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya ang kaluluwa mo ang mahalaga kung paano ka maliligtas, hindi ng mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya i-give up mo na mga bagay na nasa sanlibutan. Maglingkod na tayo sa Diyos at mababasa na hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay ay dagdag na lang sa iyo ng Diyos. Mateo 6:33, dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaharian basahin ko ulit. Mateo 6:33, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay pawang idaragdag sa inyo. Idaragdag na rin naman pala ng Diyos yung lahat ng gusto mo dito sa sanlibutan. Basta't sumunod ka sa kanya, gawin mo ang kanyang kalooban, lahat ng bagay magkakalakip na, lahat ng mabuti dadagdag sa iyo ng Diyos. Kung hindi naman malabo na maging maginhawa ka dito sa mundo at magkaroon ka ng asawa, makontento ka sa buhay. Ang Diyos ay sobrang bait. Alright? Kaya kanyang pagpalain once na sumunod ka sa kanya. Ang Diyos hindi nakakalimutan yung gawa nating mabuti. Kaya kung nalulugod ang Diyos sa iyo, hindi malabo na ikaw ay pagpalain ng Diyos. At lalo na kung ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos at yung kaloob sa iyo ng Diyos ay pinaglilingkod mo pa sa mga tao, na kung pinagkaloob sa iyo na maging mayaman, pinapamahagi mo ang iyong kayamanan na gumawa ng mabuti. Kung kaloob sa iyo na maging singer, ay ginagawa mo yung kalooban ng Diyos na maging choir ka para umawit sa kapatiran. At yun lamang mga bros. At sana may matutunan kayo sa video na ito na ang Biblia ang ang nagsasabi lamang ng totoo higit sa lahat kaysa sa entire manosphere. So yun lang mga bros. It's not over until you win your crush. So look max to your potential. And it's not more videos to come one at a time, it God willing, and see you in the next video.